Mega love shout out, Mapsat. Bisitahin muna natin si Attorney Enzo. Ito. Magdadalawang topic tayo kay Attorney Enzo. Ito muna. Actually, naka-live siya ngayon, no? Ano nga ba ang basihan sa 2/3? So, wag mo na yan. Dito muna tayo sa ginagamit ni Baligod at mga DDS ang sinasabi ni Raffy Tulfo. Ano nga ba yan, Attorney? Ano ba sinabi ni Raffy Tulfo? At siyempre sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabsat. Pasok! Lakihan pa natin ng konti. Ayan. Ginagamit nila Baligod at mga DDS ang sinasabi ni Raffy Tulfo para magalit ang tunay na Marine. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may diwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Again, shout out Suzuki, Leonardo Antag, Daisy Cartas, Rex TV. Yung ginagawang rally doon sa labas ng Senado, may mga tagapagsalita sila doon na ang panawagan na ay kumilos na daw ang taong bayan at nananawagan na sila sa military na sumabay na daw. Lahat ng yun nagbo-border sa inciting to sedition. Tapos sasabayan pa nitong mga malita boys na ito na nagpipress con din sa loob ng opisina ni Robin Padilla. Agoy. Kaya sino naman ang hindi mag-iisip na ang lahat ng mga nangyayari niyan ay koordinado? Kahit gaano ka-deny ni Baligod na hindi daw sangkot ang kanilang grupo sa mga destabilisasyon at itong pinaniniwala ang mga banta sa Senado, ang totoo, lahat ng indikasyon nagpapakitang may basihan yung pangamba ng liderato ng Senado. Halimbawa, tingnan nyo naman ito mga kabunyogo. Yung mga post nila Baligod. Tingnan nyo itong post ni Baligod. Yan mga kabunyog. Sabi ni Livito Di Baligod, sabi ni Raffy Tulfo, kargador lang daw sila, hindi mga bayani. Yang ganyang post na yan, ni Livito Baligod, inuudyukan mo ang mga kasundaluhan, lalo na ang mga miyembro ng Philippine Marines, na magalit. Inuudyukan mo sila, ina-agitate mo sila. Anong pinapalabas dyan ni Livito Baligod? Sa post niya na yan, yung pinapakita niya dyan na magalit ang mga sundalo. Magalit yung mga Philippine Marines. Kasi kung pinapakita niya dyan, bakit tinawag ni Raffy Tulfo na kargador itong mga malita boys na ito o mga ex-bagmen. Actually, ang pinagmulan niyan sa hearing ng Blue Ribbon noong June 8, ito yung sinabi ni Raffy Tulfo. Pakita natin. Sabi ni Raffy Tulfo, let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yung po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. bakit kasi umabot sa punto na ang sabi ni Raffy Tulfo, kung siya daw ang tatanungin, tatawagin niya daw yon na 18 ex-cargadors. Bakit? Sabi kasi ng Philippine Marines, pakiusap ito ng Philippine Marines at ng AFP, wag naman daw nang tawaging Philippine Marines or ex-Marines. Kasi tama naman yung paliwanag ng Philippine Marines at ng AFP. Yung kanilang pagtrabaho kay Saldico, hindi naman yun related sa pagiging Marines nila. Kumbaga, nung nagtrabaho sila kay Saldico, kung ano man ang trabaho nila kay Saldico, security sila ni Saldico. Mag-provide ng security at sumunod kung anong pinapagawa ni Saldico. Yung trabaho nila na yon ay hindi related sa pagiging Marines nila. Ibig sabihin, personal nilang trabaho yun. So kung nag-deliver man sila ng mga pera, sabi nila, hindi dapat gamitin yung pangalan ng Marines kasi nasisira din yung Marines. Yun ang pakiusap ng Philippine Marines. At yun din yung pakiusap ng AFP. Kaya nga ako rin, dati ang ginagamit ko rin, ex-Marines. Pero sabi ng AFP, pakiusap naman kasi nasisira din sila.
anyway naman, yung trabaho naman nilang ginawa kay Saldico, hindi naman yung trabaho nila bilang Marines. So ngayon, ang ginawa nila Rapi Tulfo sa hearing ng Blue Ribbon, sabi nila, sundin natin yung pakiusap ng AFP, ng Philippine Marines. Huwag natin silang tawaging Marines or ex-Marines. So nag-usap-usap, ano kayang tawag sa kanila? Sabi ni Rapi Tulfo, tawagin nating mga dating kargador. Yun yung paliwanag niya. Pero ang ibig sabihin ni Saldico ni Rapi Tulfo, actually malala pa nga yung tawag ni Yusek Castro eh. Sabi ni Yusek Castro, tawagin na lang ex-basureros. Kasi sabi naman nila, ang dinideliver nila basura daw. Ang code nila doon basura. 18 kargador. Actually, 18 basurero. Pwede po silang i-describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Saldico. So ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila ng 18 witnesses or 18 bodyguards. So 18 basurero, pwede naman po sila i-describe ng ganyan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, mainit na ang sitwasyon ngayon. Mainit yung sitwasyon sa Senado. Tapos ngayon, magpo-post si Baligod ng ganito. Sabi ni Rapi Tulfo, kargador lang daw sila, hindi mga bayani. Hindi naman yun ang issue eh. Hindi ganun ang issue. Ang issue dito na sinasabi nila Rapi Tulfo, hindi naman sila matuturing na bayani. Kasi tinuturing sila ng mga DDS na bayani. Pero yung ginawa nila ay ikinakahiya ng mga Marines. Kaya nga ayaw na ng Marines na tawagin silang ex-Marines. Kaya sa totoo lang, ang pakiusap na yon na wag na silang tawaging ex-Marines ay galing mismo sa mga aktibo pang Marines. At kahit sa mga retiradong Marines, ayaw din nila na ma-associate na tawaging Marines yan. Actually, ayan yung sabi ni isang marangal na dating miyembro ng Philippine Marines, si retired Colonel Ariel Querubin. Sabi niya, naawa nga ako sa kanila kasi nagagamit lang sila, yung 18 Maleta Boys. Nagagamit lang, nakikita naman natin kung paano Ginagamit lang sila ng mga gustong mag-destabilize. Galing na yan, ito talaga, totoong bayani ito, na ex-Marines. Totoo yan. Talagang ang ginagawa niya para sa bayan. Hindi siya nagtrabaho sa isang politiko na sangkot sa korupsyon na tulad ni Saldico. Kaya ito yung mas tama. Yung pakiusap ng mga aktibo pa sa serbisyo, ang pakiusap ng mga aktibo pa sa serbisyo na Marines, wag namang tawaging ex-Marines yan. Ang pakiusap din ni retired ng mga dating Marines talaga, tulad ni retired Colonel Ariel Querubin, wag ding tawaging ex-Marines yan kasi nasisira sila. Hindi naman maganda yung ginawa nila Kaya ngayon, itong sinasabi ni Rapi Tulfo, hindi naman yan, ang hindi sa kanila pagtawag na ex-Marines, hindi kagagawa ni Rapi Tulfo yun. Pakiusap yan ng Marines na sinunod lang nila Rapi Tulfo. Kung nga, hindi ko na rin tinatawag na ex-Marines. Ang TV Patrol, yung balita ng TV Patrol, hindi na rin sila tinawag na ex-Marines. Tinawag na lang silang ex-bagmen. Yan tingnan nyo. Ex-bagmen. Kasi mga bagman daw sila ni Saldico. Pero ang ginagawa ni Baligod kasi, ginagalit ang mga Marines. Ginagatungan niya. Mainit na ang sitwasyon, pero pinapalabas ni Baligod, parang sinisira at parang ayaw tawagin itong mga Marines na ito ni Rapi Tulfo, mas tinawag daw na kargador. Masyadong alam natin na ang ibig sabihin ni Baligod yan sa post niya na yan, nanggagatong siya nang-a-agitate siya, mga kabunyog. Nagtitrigger siya ng
Kaya kahit sinasabi ni Baligod na hindi naman sila nagdi-destabilize, kahit sinasabi ni Baligod na hindi naman sila sangkot sa sinasabing posibleng threat sa Senado, pero itong mga posts na ito, mga kabunyog, ay nagtitrigger ng galit ng sundaluhan. Kaya sa totoo lang, medyo irresponsable ang ganyang post. Kasi ano yan nagagatungan yan ang dati ng mainit na sitwasyon. Nagagatungan. Ginagalit niyan itong ang mga retiradong mga opisyal ng militar at saka yung aktibo pang mga military, ginagatungan nilang magalit kay Raffy Tulfo. Yan yung dyan. Yan yung actually, kinakalat yung ganyang post ngayon ng mga DDS. Yan yung narrative nila. Na dinadala nila sa argumento na ito daw mga ex-Marines na ito, iniinsulto nila Raffy Tulfo. Mayroon pang ang post na ganito Ito ba ay isang kargador lang? Inawardan ito ni Coco Pimentel. Tapos pinupost nila yung mga pictures nitong mga ex-Marines na ito. Itong mga ex-Marines na ito, pinupost nila ito ng mga pictures niyan nung aktibo pa sila sa Marines. Wala namang question na ang iba talaga sa kanila ay naging naman talagang aktibo sa Marines. Totoo naman yun. Kaya lang yung ginawa nila nung nandun na sila kay Saldico, hindi na yung trabaho bilang Marines. Yun ay trabaho na nilang personal. Kaya kung ano man ang ginawa nila doon kay Saldico, huwag nilang gamitin ang pangalan ng Marines kasi nasisira. Yun ang pakiusap ng Philippine Marines, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. OMG, nakamute tayo. Diyos ko Lord, Rudy, ano ba yan? Dami ko nang sinabi. Ay, inayan. Maraming salamat, Attorney Enzo. Mag-iisa pa tayo kay Attorney. Ito nga, sabi nga, talagang questionable itong talaga itong mga 18 Marites sa totoo. Dapat talaga hindi sila tinatawag na mga 18 Marines. Kaya, as much as possible, yun nga, tama. Tawagin silang kargador o kaya mga basurero. Diyos ko po. O siya, isang topic pa tayo kay Attorney Mabsat. Anak ng kamote. Nakamute pala ako. Sorry. Okay, countdown muna tayo.